Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong post ni Joey De Bebre. Medyo malungkot na balita ito. Tungkol sa request for interim release ni PRRD. Na nung una sinabi ni Atty. Kaufman na ang prosecution unopposed o walang objection. So ito ang post. ICC update. Prosecution strongly opposes PRRD's interim release. Delikado. Ito, basahin ko lang yung first paragraph, introduction. The prosecution respectfully requests the chamber reject the defense urgent request for interim release of Rodrigo Roa Duterte under Article 62 of the Rome Statute. The continued detention of Mr. Duterte remains necessary because the constituent conditions are set out by Article 58. The prosecution therefore is strongly oppose Mr. Duterte's interim release to blank, redacted yung country. So that's number 1. Number 2, confidentiality, applicable by law. Tapos ang pumirma, natin yung pumirma, no? Pumirma is for the above reason, the prosecution respectfully requests the chamber rejects. Hindi nakalagay dito. Maui Mandaya Niang, Deputy Prosecutor. Kasi yung si American ba yun? Yung nag-leave of absence dahil may kaso sa sexual misconduct. So ito, Deputy Prosecutor ang nagpirma. So, tanong ni Joey De Bebre, perhaps the change in prosecutor caused this. American was on leave due to sexual harassment cases against him. So, medyo nakakalungkot. Akala ko hindi nag-object ang prosecution. Yan, nag-object na. But anyway, it all depends on the judges. Huwag tayong mawalan ng pag-asa, no? To me, although medyo nalungkot ako ngayon, kailang, the more na na-challenge ako na mag-pray. Kasi, yung kalagayan ni Tatay Dugong doon, kailangan niya talaga makalabas. Sabi na Congressman Pulong, ni BP Sara, pumapayat na siya doon dahil sa lamig, dahil sa pagkain. You have never seen him as thin as like him now, sabi ni BP Sara. Payat, I don't know, hindi ko ma-imagine gaano kapayat. Although hindi naman siya mataba dati, katamtaman lang, I don't know gaano siya kapayat ngayon. Sabi naman ni Atty. Roque, ang nagpapapayat daw kay Tatay Digong yung kaiisip na nawalan tayo ng soberenya. Yung nasayang ang pinaglaban ng ating mga ninuno na tayo po ay malayang bansa, may kalayaan, kaya nating tumayo ng sarili, kaya nating litisin ang mga nagkakasala sa lipunan. So, nangyari sa kanya, hindi niya matanggap na nawalan tayo ng soberenya. Yun ang nagpapapayat kay Tatay Digong. So, malungkot. Yung vlog ni Maharlika kanina, malungkot si Maharlika dahil kwento daw ni Ma'am Hanilet Abansenya yung last na pagdalo,
paglabas daw ni Ma'am Abansenya, may kwento niya na nagbibigay na ng last will o huling habilin si PRRD. Kaya mabigat ang loob ni kahit ako siguro kung ako ang makarinig ng ganun kasi once nga naghahabilin ka na, baka parang nawalan ka na ba ng nag-give up na. Ako, meron lang akong last habilin nung I don't know. Hindi pa naman ako mamamatay siguro. Kaya lang, sinabihan ko ang aking mga anak, pag bawian ako ng buhay, namatay pala ang aking father-in-law. Sabi ko, pag ako na ang bawian ng buhay, ayaw kong mailibing sa libingan ng mga bayani. Kasi normal sa amin, mga retired soldiers, libingan ng mga bayani. So ayoko. Sabi naman ako, bakit? Kasi gusto ko kung mailibing ako, parehas kami ng libingan ng aking wife, yung mama niya. Kung saan siya mailibing, doon din ako para magkasama kami. Hindi lang even death cannot set us apart. Yun ang aking matawag ba yun na last will. Ayokong malibing sa libingan ng mga bayani dahil nag-iisa ako doon. So, gano'n lang yun. So, gusto ko pang mabuhay. Lalaban pa ako. So, iba naman dito kay Tatay Digong dahil 80 anyos na siya eh. Nagawa niya na yung dapat niyang gawin. Nag-serve na siya ng sobra-sobra pa. Tapos, kung sino pa yung nanungkulan ng tapat, kung sino pa yung minahal ng milyon sa Pilipinos, siya pa ngayon ang nagdurusa. Na ang pagduruso niya, yung war on drugs niya, na yun ang nakapagbigay ng sense of safety ng maraming Pilipino. Kapanahunan niya talagang tumahimik ang mga lansangan. Malaya ka, hindi ka takot mamasyal sa gabi noong kapanahunan niya. Ngayon, naghihirap siya doon dahil sa serbisyo niya sa atin. Kaya malungkot. Kaya lang, ang response natin dito is lalo nating dalhin ito sa paanan ng Panginoon. Wala pong imposible sa Diyos. Ang desisyon, wala sa mga prosecution kahit nag-oppose. Ang desisyon nasa panel of judges pa rin. Kaya pagpatuloy nating pagdarasal sa lalong madaling panahon, makakalabas ang ating minamahal na Tatay Digong.